Ikaw ba ay nalulumbay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa Barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Gabi po sa inyong lahat. Ito po Sister Zon Kayanan, co-anchor po ni Father Pep Bakay sa programang Barkadahan kay Kristo. Ang inyong araw-araw na programa, Monday to Friday. At wala pa rin po ngayon si Father Pep dahil busy po siya sa kanyang bagong parokya. Ayan. Pero bukas po babalik na. But of course, may kasama naman ako sa booth, yung regular Thursday co-host natin. And today is October 29. Oh, talagang malapit na ang undas, no? October 29, Thursday. At sa liturgical calendar natin, it is the 30th week in Ordinary Time. Yan, 30th Thursday in Ordinary Time. Okay, of course, kasama natin from the University of the Assumption, Brother Fer Santos. Magandang gabi po. Ako na naman po nandito naman po ako, si Brother Fer Santos, ang inyong palitaw dito sa tuwing Webes, dito sa ating programa. Sama-sama po natin pagnilayan ang mga salita ng Diyos. Okay. Sige, narinig ba siya? Okay. O, sige po. Kahit dalawa lang kami ngayon, sige, talagang magtatrabaho kami. Sa tulong ng Espiritu Santo. Oo nga. Okay. Sige, Brother Fer, yung mga text line numbers natin. Yung sa mga gusto pong makibahagi sa ating talakayan ngayong gabi, maaari po kayong mag-text dito sa mga number na ito. Sa Smart, 0918-351-8282. Ulitin ko po, Smart, 0918-351-8282. At sa Globe naman po ay 0917-363-3738. 0917-363-3738. Okay, mamaya po mag-text po kayo sa amin, no, at babasahin namin on the air ang mga sharings ninyo. At yung Connect Katekista program naman namin ng mga katekista, ito po, type po ninyo yung pangalan nyo sa cellphone nyo and then space and then yung address ninyo or vicariate or school or parish. Yan. At dito po ninyo i-send 0967-893-966 0927-891-0966. Yan. Kapag po naging member kayo dito, makakatanggap po kayo ng religious messages every day at pwede din po kayong mag-request ng prayer kay Father Pep sa parokya niya, no, kapag nagmimisa siya. Yan po. And of course, nasa live streaming pa rin kami, no? www.ustream.tv. Then search po ninyo yung Bright FM 91.9. At yung mga nakaraang episodes nasa Facebook naman. Facebook account name is Barkadahan kay Kristo Pampanga. Thank you kay Ronnie Pascual at kay Sister Zon Basco for maintaining our SMS and Facebook accounts. Okay, pwede nang, may babatiin tayo. May paring nagbe-birthday. Kanina, nag-program siya dito. Okay, happy birthday po, Monsignor Jean Reyes. Happy birthday, Monsignor. Happy birthday. Happy birthday po. Hindi na kayo magtatanong ng AIDS. Ako alam ko. Sige. Kanina nandito siya, yung 12 o'clock na radio program niya. Hindi pa nag-blow out, sister? Kanina yata ang umaga sa yung almusal. Ayan. Again po, happy birthday, Monsignor Jean. Okay. Ang Vin Diesel ng Pampanga. Bago yan. Kahit na po pag birthday nyo lang, doon ko kayo bibiruin ng ganyan. Okay. Sige. Isa tayo sa Gospel for today. Basahin po natin mula sa aklat ni San Lucas, chapter 13, verses 31 to 35. Dumating noon ang ilang Pariseo at sinabi nila kay Jesus,
umalis na kayo rito dahil gusto kayong ipapatay ni Herodes. Subalit sumagot siya, sabihin ninyo sa asong gubat na iyon na nagpapalayas pa ako ngayon ng mga demonyo at nagpapagaling ng mga may sakit. Gayon din ang gagawin ko bukas at sa 3 araw ay tatapusin ko ang aking gawain. Ngunit dapat akong magpatuloy sa aking lakad ngayon, bukas at sa makalawang, sapagkat hindi dapat mamatay sa labas ng Jerusalem ang isang propeta. Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga sinusugo sa iyo. Ilang beses kong sinikap na kupkupin ang iyong mga anak, gaya ng pag-aaruga ng isang inahin sa kanyang mga sisiw, ngunit ayaw mo. Kaya't pababayaan ng lubusan ng iyong templo. Sinasabi ko sa iyo, hindi mo na ako makikita hanggang sa dumating ang oras na sasabihin mo, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesus. Okay, napakaganda pa rin ng ebanghelyo natin ngayon, Brother Fer. Oo nga. Oo, sa gospel, sa ebanghelyo, parang ang nakita ko yung Panginoong Jesus very clear ang reason niya, no, sa pagpunta sa Jerusalem. Very Oo. clear sa kanya. Ayan. Kasi ini-insist niya, kasi alam niya yung mission niya. Correct. Oo. No? Of course, yung mission niyang to fulfill God's will and establish the kingdom. At parang pinaglalaban niya kung ano yung pinaniniwalaan niya, no? At hindi naman siya nakipag-argue, hindi siya nakipag-debate. Just he simply insists na yun yung gusto niya. At alam niya, kapag nagpunta siya sa Jerusalem, ito yung way na para matupad ang mission niya, no? Kahit na madaming paghihirap, maraming difficulties, pero alam niyang ang pupuntahan niya, no? Siguro ang ebanghelyo ngayon parang iniimbita tayo to have a vision in life. And then, kapag may vision in life tayo, i-translate natin into action ito, no? Parang ang Panginoon, no, talagang meron siyang vision in life, alam niya yung mission niya, and then alam niya kung anong gagawin niya, no? Siguro model ourselves to Christ kahit na maraming challenges sa buhay natin, basta alam natin ang vision natin, ang mission natin, lalo na tayong mga nagsisilbi sa Panginoon, hindi tayo mapapahiwalay sa Kanya. Oo. No? Oo. At siguro ang importante, kapag alam natin ang mission natin, hindi yung tayo lang ang makikinabang, ang magbe-benefit, kundi pati yung kapwa natin. And of course, number 1, it should be for the common good. Oo. Ang ganda. So, ang ganda. yun, oo. Oo. Ang ganda nung sinayang Matyason na malinaw kay Jesus yung kanyang mission, no? At saka dahil klarong-klaro sa kanya, alam niya kung ano yung kanyang dapat gawin at walang anuman masikamatayan na makakatigil sa kanya dun sa gawain niya na yan. Siguro kung sasabihan ka ng mga tao na umalis ka na dito kasi papatay ka. Magmamadali ka siguro. Ay, oo, kung tayo yun Oo nga. Dali. Baka madapa ka pa sa pagmamadali. Baka iwanan ko na lahat ng gamit ko, alis na ako. Pero itong ating Panginoon ay sinabi niya na hindi ako aalis kasi kailangan ko pang magpaalis ng mga demonyo, magpagaling ng mga may sakit. Klarong-klaro sa kanya kung ano yung kanyang kailangan gawin na at yun ang importante sa kanya, yung kanyang mission, no? Walang makakapagpigil doon. At ang pagkakabuo ng mission na yun, yun ang ending ng lahat para sa kanya, ng kanyang mission, ano. Pero nakakatuwa yung sa kwento ni San Lucas, no, tinawag na asong gubat ni Jesus. Tinawag. Para napakadalang mong makita magsalita si Jesus ng ganito sa Ebanghelyo. Although meron ding pagkakataon na pinagtaboy niya yung mga nagpapalimos, nagbebenta ng kung ano-ano sa simbahan. Pero
ito para sabihin mo sa asong gubat na yon na hindi pa ako tapos sa ginagawa ko. Napakatapang ni Jesus. Alam mo pala, yung Jewish historian na si Josephus, no? Si Herod the Tetrarch nga, itong ruler ng Galilee, siguro kaya tinawag na asong gubat, no? Naging informer siya pala ng mga Romans noong unang panahon sa history, no? Yung bang siya ang nagsasabi sa mga authorities kung ano yung nangyayari noong unang panahon. Mahirap ang informer, di ba? So, ganun pala si Herod nung unang panahon. At of course, pagka ganun ang trabaho niya, hindi siya masyadong sisikat. Madaming magagalit sa kanya, no? So, siguro po, yun ang isang, baka kaya tinawag din siya ng asong gubat. Dahil isang dahilan din yun. Ang fox daw kasi parang pinakawalang kwentang hayop daw ito ito yung mabangis pero pinakawalang kwentang hayop, no? Kaya siguro tinawag na fox kasi nga matapang pero actually wala naman siyang kwenta-kwenta. Hanggang tapang lang siya kumbaga sa panahon natin pag tapang lang yan. Pero yung alam mo yung book na The Little Prince, 'di ba yung fox na tame niya? No, ang ganda kasi nga, 'di ba sabi mo, ang fox talagang asong gubat, nakakatakot. Pero yung Little Prince na nagawa niyang i-tame, no? Yung fox na kahit sa atin gano'n, no, yung kapag ang isang tao na salbahe and then ikaw na tame mo, na pagbago mo, 'di ba? Parang gano'n, ano, parang yung ginawa nung Little Prince. Kagaya nga naman kung minsan pagka may mga taong sasabihan ka na itigil mo na yung ginagawa mo kahit gaano pa kaganda, no? Kasi mapapahamak ka lang dito. May mga gano'n mga bagay, ano? Pero may mga tao na itinutuloy pa rin. Kagaya ng mga nag-mission sa mga malalayong lugar, di ba? Nag-mission sa mga lugar na napakadelikado. Sa mga mga lugar na kung saan mayroong mga pag-aaway, mayroong mga gera, pero nandun pa rin sila sa kabila ng mga kagaya na nangyayari naalala ko yung kahapon nag-retreat kasi kami 2 days sa school, no? Sa school, si Father Jason, kalimutan ko ang apelyido ni Father Jason. May pinapanood siya sa aming video. Isang bata, 10 years old, pinalayas sila ng mga ISIS sa lugar nila. So, ini-interview siya ng isang journalist. Actually, pinoprovoke siya ng journalist na magalit. Pero yung bata, wala kagalit-galit sa hitsura niya. Sabi niya, hindi ako pwede magalit sa kanila. Tapos hindi ka magalit sa Diyos, sabi nung reporter. Sabi niya, hindi ako pwede magalit sa Diyos, sabi niya. Kasi kahit hinayaan niyang mangyari itong mga ito, still He provides. He provides. Kaya ako nakita ko lang yung bata sa edad niya ngayon, nandun yung katatagan niya sa kanyang pananampalataya. Nandun yung katapangan pa rin niya. Sabi pa niya, ang importante sa kasama kong pamilya ko. Masaya kami na sama-sama kami dito. At nandiyan ang Diyos na sinasamahan niya kami. Napaka-positive niya, no? Kahit bata pa. Ang ganda nung gano'n, no? Ang ganda nung gano'n na positive na nakikita nung bata in spite na yung mga nangyaring yun, no? Sa kabila nung ang hirap yata nung paalisin ka sa bahay mo tapos ang gera, ang gulo-gulo. Alam natin kung anong ginagawa ng mga ISIS, no? Pero ito isang bata na 10 years old na magsasabi, hindi ako pwede magalit sa mga ISIS at hindi rin ako pwede magalit sa Diyos kasi ang Diyos ay nagpo-provide sa amin, kasama namin siya sa ngayon. Ganong klaseng faith ng isang bata. Nakikita pa ang Panginoon in spite na yung mga dinaanan niyang grabe. So, ito nga, no, yung gospel natin na napakaganda, no. Babalikan natin yung ang Panginoon talagang He knows clearly yung faith na yes. na mapupunta sa kanya, no. At yun nga, yung move niya to Jerusalem, no.
yung every level ng move ni Jesus sa Jerusalem, hindi daw chance na journey yun Mhm. Kasi alam niya, kailangan niyang i-fulfill yung that prophetic mission. Mhm. Hindi niya inisip na chance journey lang yon, no? Talagang sabi ko nga kanina, alam niya talaga ang mission niya, no? Mhm. Tapos yung pagmamahal ng Panginoon at saka yung care niya sa Jerusalem, no? Makakakita tayo ng dalawang dito laments. Yung una, yung half point ng kanyang journey, and then yung pangalawa, pagkatapos ng entry niya to Jerusalem. Ayan. Okay. Siguro mamaya, no, pag-usapan natin, napakaganda rin yung pangalawang parte ng gospel, no? Oo. Yung sinabi niyang, "Oh Jerusalem, Jerusalem," no? You slay the prophets and stone those who are sent to you. And then kinumpara niya sa isang yung parang mother hen kung paano kinukupkop, no? Sige, mamaya yun ang pag-usapan natin. Sige, magpatugtog muna tayo ng at saka po mag-text kayo, no? Ibasahin natin yung mga sharings nyo. Okay, patugtog muna ng religious song. I know you're here with me whenever I'm in pain.
Nagbabalik po ang programang Barkadahan kay Kristo at dalawa po kami ngayon sa booth. Kasama ko po si Brother Fer ng University of the Assumption at wala po ang main host si Father Pep. Busy po siya sa kanyang parokya. Yan, at dinidiscuss po namin, of course, ang Gospel for today, October 9, no? Yung ayan, tungkol sa Jerusalem, no, na talagang binanggit ng Panginoon, no? Jesus love for Jerusalem. Makikita po dito, lalo na dito sa pangalawang parte ng Gospel, ay makikita natin dito ang pagmamahal talaga ng ating Panginoon sa Jerusalem, no? Although yung unang part, Brother Fer, medyo matigas ang pagkasabi niya, no? Oo, pero dito sa pangalawa, soft na. Oo, yung tenor ng kanyang pagsasalita ito, siya Diyos ang nagsasalita. Kanina si Jesus na parang kinokondem niya si Herod na pinoprotektahan niya, sinasabi niya na hindi, ito yung mission ko, kailangan kong gawin ito. Kaya wag mo akong pakialaman, parang gano'n. Pero this time, ang Diyos ang nagsasalita kay Jerusalem. Oo, yan, sa Jerusalem, no? Sabi nga niya, gusto ko yung banda dito sa, sabi niya, How often have I tried to bring together your children as a bird gathers her young under the wings, no? Parang kinumpara niya ang pagmamahal niya sa isang, siguro, yung motherly affection ng isang bird o hen, ano? Yun yung pagmamahal ng Diyos na talagang may express din sa ganong bagay, no? Actually, Brother First, Isaiah 66, meron pa ngang as a mother, sabi, comfort sa child, so shall I comfort you. Parang kung babalikan natin ng Old Testament, no? O sige nga, yung motherly affection of the hen. Madalas pag sinasabi yung pinag-uusapan yung pagmamahal ng Diyos, madalas sa Bible kino-compare sa motherly affection. Kaya siguro tayo mga Pinoy, kaya siguro tayo malapit sa Diyos kasi malapit tayo sa ating mga nanay, magulang. At kay Mama Mary. At kay Mama. Diba? Kaya napakalaki ng ating pagmamahal kay Mary dahil nga malapit tayo sa ating mga nanay. Kaya nga raw yung bata, pagka sinaktan mo, hindi yan sisigaw, tatay, hindi gano'n eh. Ma! Dahil nga tumatakbo tayo sa ating mga nanay. Very protective talaga sila eh, di ba? Ikaw yung experience mo nung maliit ka. May mga, syempre, kahit matatanda na tayo ngayon, meron kang hindi makakalimutan na talagang klase ng pagmamahal ng magulang natin, di ba? Yung kung minsan overly protective talaga. No? Siguro, yung kapatid ko, kasi nanay din siya at nakasama ko sa bahay, na makikita mo yung pagmamahal niya sa kanyang mga anak. Dalawa kasi yung anak niya, parehong mga lalaki. Na yung kaya niyang isakripisyo yung kanyang sarili para doon sa kanyang dalawang anak. No? At kitang-kita ko yung kasi siyempre iba ang babae sa lalaki, no? Pero dahil siya yung kasama ng kanyang mga anak, kitang-kita mo yung kaya niyang mag-adjust para sa kanyang mga anak, no? Kaya yung dalawang bata na lumaki ngayon, wala na kasi yung sister ko. Pag nagkukwento sa akin, sinasabi nga nila ang gusto nilang mapangasawa kamukha ng nanay nila. Ayun. Naku, alam mo sa mga lalaki, 'di ba? Pagka usually pag mama's boy, yung mga babae, yung mga dalaga, ayaw. Pero ayaw ko mama's boy. Pero sa totoo lang may positive din naman yun eh. Kasi kapag ang boyfriend mo, nakikita mo talagang mapagmahal sa ina, ano yan? Siyempre, pag nag-asawa yan, mapagmahal din sa asawa, no? Pero yung mga nanay talaga, ibang magmahal eh. Iba talaga magmahal ang mga nanay. I'm sure maraming mga nanay na nakikinig sa atin, no? Sigurado ko na ito yung mga alam nila kung paanong klaseng pagmamahal, anong kaya nilang gawin para sa kanilang mga anak, no? At tayo nakikita natin yan sa ating mga kapaligiran, sa ating mga kapamilya, mga kamag-anak, kung paanong nagpapakasakit ang nanay para protektahan ang kanyang mga anak, para isabuhayin ang kanyang mga anak.
Kaya yun nga, nung mabasa ko yung gospel, ang ganda ng pagkumpara ng ating Panginoon sa Jerusalem, no? Sa isang mother hen na Oo. caring. Di ba yung mother hen ano ba yan? Nilulukob. Yes, paggabi. Tagalog ba oo, yun? oo. Oo, talagang makikita mo yung mga sisiw. Nakakita ka na sa baryo. Yung ganon. Oo. Iiyak-iyak yung mga sisiw, Yes. sunod ng sunod sa mother hen. And then, pag dumidilim na, lulukuban niya Oo. yan, no? Sa, ang gandang tingnan yung ganon. Di ko alam kung yung mga batang tagapakinig natin kung naintindihan po yung sinasabi natin. Kung nakakita ng mga ganyan na nilulukob nung Oo, tayo kasi mother noon hen, yung mga Oo. sisiw. Pero ang ganda nga Ay, ang gandang tingnan. expression ng Kahit sabihin mo. pagmamahal. Oo. Kahit sabihin mong, manok lang yan. Paano mong, ano ba yon? Mabibigyan ng kahulugan yon? Meron. Oo. Actually, sabi ko nga, magandang tingnan. Kaya lang maganda yan sa mga, ano ba yun, sa farm. Oh. Ayan. Kaso ngayon yung mga kabataan, bihira ng magustuhan nila yung buhay sa farm. Talagang gusto niya sa syudad. Gusto Kaya niya. siguro ginamit na halimbawa ni Jesus yun, yung paglukob Lukob, oo. ng inahing manok Mm-mm. sa kanyang mga anak. Ganito naman ang pagmamahal ng Diyos, no? Yung ninulukob tayo. Oo, yung, oo. ang tawag dito, talagang poprotektahan tayo. To the point na, yun nga, namatay yung kanyang anak para sa atin, para iligtas tayo. No? Oo. Napakatinding paglukob nito sa atin. Ang nakikita ko pang paglukob dyan ayun nga, yung parang imagine ko yung hen, no, na nilulukob, yung mga sisiw niya. Parang pinoprotektahan sa temptation ni Satan. Parang nakikita ko din yun na ayan na si Satan, tutuksuhin tayo. Pero kumbaga sa ang isang nagmamahal talagang kahit siya nang nasa labas, ipoprotect ka, no? Huwag lang makalapit sa iyo si Satan, huwag lang makalapit sa iyo ang evil, to the extent na aakap yan ng nanay, di ba ha? Ang sarap imagine ng ganun na klaseng pagmamahal Oo. Diba? Naisip ko lang ngayon, Diyos, usually, yung mga sisiw nilulukob ng inahing manok paggabi, Pag madilim, pag dumidilim na. pag malamig. Oo. So, isa sigurong parang to para nga protektahan sa mga masasamang elemento dahil madilim na. At sa lamig ng gabi, so papainitan niya sa kanyang katawan. Kaya siguro ginamit na halimbawa ito ni Jesus. Oo, biro mo, ang ganong daming klaseng proteksyon ang ibinibigay niya sa atin. Oo, biro mo, ang daming pwedeng ikumpara, pero dito niya kinumpara, Oo. na napakagandang, no. And then may sinabi pa siya dito, no, yun nga, under her wings, but you refuse, sabi niya. And then, from now on, you will be left with your temple and you will no longer see me until the time when you will say, blessed is he who comes in the name of the Lord. Yan. Parang nakikita ko dito yung alam na niya yung mangyayari sa kanya, no? Yung death on the cross niya, na kaya you will no longer see me, sabi niya. Oo. Mukhang may kaugnayan na parang pinipredict na niya yung kanyang kamatayan dito. Kasi ang mga taga-Jerusalem, di ba, sila yung ang tawag doon, accused sa kanya, no? Sila yung nagpapako sa kanya sa krus. Napakatinding hindi lang simpleng pagbato, kundi talaga yung pinako sa krus ng mga taga-Jerusalem. Oo. Ganda sigurong pumunta doon, Pag yumaman tayo, punta tayo doon sa Jerusalem. Oo. Kakaingit yung mga kayang pumunta doon, Yung nababasa lang natin sa mga gospel, sa mga history books, no? Anyway, pero ngayon naman madaling tingnan sa internet. Parang nakarating ka na rin doon. Okay. So, yan po, mukhang walang nagte-text yata. Parang mahirap ang gospel na, ito meron. Okay. Sige, may nag-text, no? Si Mang Amando, our regular texter. Okay, from 1613, sabi niya, good evening po. How well must one be prepared in order to successfully accomplish a given mission? Yun. Answer, read and reread today's gospel and will soon discover it can be
be done in Jesus' way. That is full understanding, self-determination, and unparalleled obedience. Thank you. Ang ganda no? Ang ganda yung oo. understanding the mission, self-understanding, Oo. unparalleled, unparalleled, Self-determination, self-determination. full understanding, and unparalleled obedience. Oo nga naman, yan ang pinakamadaling paraan para maging matupad mo yung mission mo. No? Oo. Tsaka yun nga yung nasabi natin kanina, dapat talagang clear sa atin kung ano yung mission natin, Oo. no? Ito ang pinasok natin no. Oo. Ito yung mission or apostolate na pinili natin. So kailangan clear sa atin, and then yun nga yung nasabi ni Mang Amando, yung obedience, no? Dito nahihirapan ng mga kabataan sa obedience. Kahit naman tayo, Kumisan Jason, yung Oo. obedience medyo napakahirap niya kasi Oo. parang may pride tayo may yung Oo. Kasi kung minsan nakala natin pagka very obedient parang actually kailangan ng humility ang Oo. ang obedience, no? Pero sa mga bata ngayon talagang yung bang trait na yun ang doon sila nahihirapan. ako nakikita ko yun pag kasi siguro dahil nga pinalaki tayo na may sariling pag-iisip na yung minsan pag yung nata-challenge yung naisip natin yung mga gusto nating gawin pagka kailangan tayo maging obedient, nasa-challenge yung mga yun kaya nahihirapan tayong maging obedient din siguro. Yung tipong pag may ipinapagawa at tingin mo meron kang dapat gawin, pwede mo siyang gawin sa ibang bagay, ibang paraan. Oo. Parang napakahirap sumunod. Hanggang sa ma-realize, at hindi mo ma-realize sa tama pala yung nag-uutos. Ang hirap mag-obey. Pero kailangan ng humility talaga para maintindihan mo yung nag-uutos. Kasi may time na sa obedience ipipilit mo yung sa iyo kasi isipin natin kagad ako ang tama Kaya alam mo yung mga kabataan na nag-talk nga ako dito sa San Isidro kay Among Bong Garcia, no? Nag-believe talaga ako sa mga ang liliit nila mga nights na ang dami nila, napuno yung isang room, yung yung seminar room ni Among Bong. Matatouch ka sa kanila in the sense na napakabata pa nila, yung iba sa kanila 7 years old, Of course may mga teenager na mga high school, pero may mga 7 years old na talagang elementary pa. And then yun nga yung obedience nila, no, na sabi ko nga sa kanila, alam nyo, di ba ang sarap-sarap maglaro sa labas, and yet kayo kainit-initan ng unholy hour, no, after lunch. Andun sila, no, nakikinig, na nakaupo ng 3 oras. Hindi madali yun sa isang bata, di ba? Hindi madali yun sa isang bata. Tapos ninenervyos ako, tinitingnan kong mabuti kahit nagsasalita ako kung may inaantok, pero alam mo, walang inantok at unholy hour na mga nights yan na nagsiserve sa altar tuwing misa. No? Sabi congratulations sa mga bata na yan. Oo. Sabi ko nga, ako na-touch ako talaga pagkakita sa kanila. Ang alam ko, 1 hour lang akong magtutok sa kanila. Umabot ako ng 3 hours and yet hindi sila inantok. Ibig sabihin, nakita mo rin na interesado sila. Yun nga, yung mission nila, very clear sa kanila kahit bata pa sila. No? Okay, may isa pa, Brother Fernay, isang texter, sabi niya, from 2337, magandang gabi po, barkadahan kay Kristo. Maraming salamat po sa prayers niyo po sa akin. Ann Michelle Lingat. Final interview na lang po niyan, tsaka paper screen po sa Bataan. Pakisama na rin po kapatid ko, Ken Lingat, currently looking for work po as merchandiser. Pa-request po ng Ave Maria, yung female po ang singer.
Thanks po. Yun. Naririnig ng radio technician natin, Ave Maria, pero female daw yung Wala pa naman. kumakanta. Ayan. Okay. Si Ann nagpapadasal yung mga sumunod na araw, mga last 3 days ago, nagpadasal siya. Nag-exam yata. So, baka tapos na yung exam niya. Yung ano na lang ang hinihintay niya siguro yung interview. Yan. Salamat sa Diyos, no? Sana patuloy siyang gabayan ng Diyos sa kanyang ginagawa. Oo. Alam mo, yung prayer ng iba very effective din. No? Hindi lang yung, of course, tayo, ipagpe-pray natin yung sarili natin, pero kapag may kasabay ka pa na ibang tao na nagpe-pray sa'yo, very effective yon. When 2 or 3 are gathered in my name. Yun. No? Oo, Kahit nasa Bible yun. kahit magkalayo kayo. Pareho kayo. Oo, nandun ang Panginoon. Oo. Ano. Okay, siguro i-announce ko yung mga bukas na pala, tapos na yung 9-day novena, yung Piyestang Apo bukas po, October 30, Friday. I-announce ko po yung mga misa. Ayan. Naku, punong-puno yan sa Apo, pero masaya po. Meron pong 4, 5, 6 a.m. na misa. No? And then yung 7 a.m. magmimisa po ang ating auxiliary bishop, si Most Reverend Pablo Virgilio David, ang magmimisa 7 a.m. And then 8:15 meron misa, 9:15 meron din, and then 10:15 ang magmimisa naman po ay ang ating mahal na Archbishop, no po, Most Reverend Florentino G. Lavarias, 10:15 a.m. And then after that 11:30 tsaka 12:30 meron pong misa pa rin. And then 2 p.m. merong misa, 3 p.m. ang ating Archbishop Emeritus, si Apo Seto, 3 p.m. po ang misa niya. Then 4:15 p.m. meron din. 5:15, obispo na naman. Si Most Reverend Yapong Bobet Malyari, yan. Obispo ng San Jose, di ba? Yan, 5:15 po yung sa kanya, 5:15 p.m. And then 6:30 p.m. may misa ulit, 7:30 p.m. Dami. Talagang hindi pwedeng hindi ka magsimba kapag nakipamiesta ka sa Apo. Apong Mama Kalulu Shrine po. Nasa Lourdes Sur, Angeles City. Ako, Chinso, naaminin ko, 55 years old na ako. Minsan pala ako pumunta sa Apo. Anong year yun? Baka ibang-iba na ngayon. Recently lang. Kasama kami recent. ni Bishop Bobet. Kala ko. Matagal na. Okay, so yan po. Magipamiesta po kayo sa Apo. Masaya bukas. And of course, importante yung misa. Alam mo, very effective ang mag-devotion kay Apo. Ako napapatunayan ko. Actually, na maraming kwento. Kahit nung college pa ako, yung mga kaibigan ko, marami silang kinukwento na ang laki na nagagawa, grasya na tatanggap nila sa debosyon nila sa Apo, sa Angeles. Alam mo yung napatunayan ko doon, pag pumunta ako doon. Kasi ako pumupunta ako doon, hindi Friday pag nagdadasal kay Apo. Yung hindi puno, walang nakapila. Tapos may pagdadasal ka. After na nagdasal ka ng time team, kung ano man yung, hindi naman eksaktong hinihingi kundi may pagdadasal ka. And then punta ka doon sa, yung box doon na kukuha ka ng mga Bible verses na nakagupit ng maliliit na papel. Hindi mo naman alam yung kukunin mo dahil madilim yung loob ng box Kung minsan nangausang gogon ko pa rin ditong papel. Hahalo pa. Alam mo, yung kukunin mo at babasahin mo, parang sagot dun sa pinagdasal mo. Galing. Ay, palaging ganon. And then minsan pa, kumuha ako kasi 2 box yun, isang English tsaka isang Tagalog na Bible verses. Kumuha akong isa sa English, kumuha ako ng isa sa Tagalog. Nung buksan ko, parehong-pareho. Matthew 25. And then, yung binasa akong gospel, tama-tama doon sa pinagdasal ko. Galing ako kay grabe, sabi ko, parang miracle. Ang galing ng Diyos. Naku, maraming magsisimba niyan bukas. Sigurado ko maraming mga kwentong ganyan. Madami.
Yung mga tao. So napakaganda po dahil piyesta ngayon, napakagandang mag-sharing po sa mga experiences natin. Sana may mag-text. Sa Apple. Kahit patapos na tayo. Oo nga eh. Experience nila doon. Oo, madami. Kahit nung minsan din, yung pamangkin ko, parang lang, pinagdasal lang niyang, kasi nag-apply siya ng scholarship sa Netherlands. So, pinagdasal lang niya, hindi naman masyadong, of course, hindi naman siya namimilit kung ano yung kagustuhan ng Diyos, di ba? Alam mo, after 1 week, tinawagan na siya ng ng school sa Netherlands, na-approve yung scholarship niya. Sabi niya, ay tita, napakasimple lang nung nagdasal ako kay Apo, sabi niya, ganyan. No? Ayun, madaming mga ganyan na na mga nakakasaksi din sa mga ganong siguro pwede nating sabihin little miracles sa Apong Mama Kalolo Shrine. Na kung minsan din natin maintindihan, no? I-explain kung bakit may mga ganyan. Oo, yung faith na lang natin talaga ang Okay, yung mga news mo sa Assumption bago tayo mag-closing prayer. Pero mukhang may nag-text pang isa, nakita kong umilaw yung cellphone tong isa. Okay. Sorry. Sige. Baka hintayin nilang mabasa. Wala. Sige. Sige, mag-news ka muna. Ang gusto ko lang i-congratulate and at the same time magpasalamat sa mga taga-DepEd sa Division ng City of San Fernando sa pangunguna ni Dr. Imelda Macaspac sa successful na career guidance at early registration ng mga grade 10 sa City of San Fernando. Ang daming tao at jump pack at ang daming nag-register, ang daming mga nag-enroll na mga bata. So, tuloy-tuloy na talaga ang grade 11 natin starting next school year. Sa mga magulang na dumating po, bilang suporta sa kanilang mga anak, maraming salamat po sa inyong pagpunta nung Sabado at kanina sa Heroes Hall kanina, nung Sabado sa Convention Center. Okay. Sige, mag-closing prayer na tayo. Wala nang announcements or Yung lang pala, Chison, yung Kanawan, no? Kasi may nag-text sa kagabi, na-announce daw yata ng Radio Veritas na sa University of the Assumption siya gagawin. Actually, ang Kanawan ay Conference for the Poor na inorganize po ng Archdiocese sa pakikipagtulungan ng SACOP at ng University of the Assumption. Ito ay gaganapin sa November 12. Pero ang venue po niya ay sa SACOP, hindi sa UA. Ang ating mga tagapagsalita dito ay sina Cardinal Tagle, magsishare siya tungkol sa poor from the eyes of the church, ang poverty from the eyes of the church. Nandun din si Congressman Lenny Robredo na magtutok naman tungkol sa poverty from the eyes of public servants. And then si Mr. Meloto, ang founder ng Gawad Kalinga, magbabahagi naman ng karanasan niya bilang social entrepreneur. Ang talk niya ay poverty from the eyes of social entrepreneurs. Okay. Sige, mag-closing prayer na tayo bago paalam. Okay. Prayer to Jesus. Lord Jesus Christ, take all my freedom, my memory, my understanding, and my will. All that I have and cherish you have given me. I surrender it all to be guided by your will. Your love and your grace are wealth enough for me. Give me this, Lord Jesus, and I ask for nothing more. Amen. Amen. Yan. Isang napakagandang prayer ni Saint Ignatius of Loyola. Okay. Sige, paalam na tayo. Dalawang araw na lang at All Saints Day na, no? Tapos All Souls Day. Siguro pakiusap lang sa mga magulang, huwag natin gawin itong All Ghosts Day, no? O kaya All Zombies Day, no? Ito po ay araw ng mga santo sa November 1 at araw ng mga kaluluwa sa November 2. Ipagdasal po natin yung mga namatay natin mga kamag-anak at turuan po natin ang mga bata tungkol sa ating mga santo imbes na kung ano-anong costume ang sinusuot nila.
Although ngayon, lately, naaalis na ng konti yun, di ba? May mga nagpaparada ng naka-saints na Oo, may suot. ano Sa yun? Angeles, ganun Mars eh. of Saints, no? Oo, Sa Angeles, oo. meron na nga Oo. daw. Oo. Pa-konti-konti siguro maalis natin yan yung mga... Pero sa TV, kagabi nakikita ko pa yung talagang nakakatakot na ano. Tapos may warning pa na huwag pumasok yung mga matasang presyon, yung mga biro yan, no? Siguro someday mapapalitan natin yan. Mga saints na ang... A few years ago nga, a few years Oo, ago nga, sige. nasa Baguio ako, sabi ng Oo. taxi driver, kasi tama-tama nakasalubong namin yung parada ng mga multo sa Baguio. Sabi ng driver, tingnan mo to mga tao na to, sabi niya, nung araw, di ba sabi niya, pagka gusto mong tumahimik yung bata, tatakutin mo, may multo na. Ngayon sabi niya, inaayusan pa nila ng multo mga anak nila. Oo nga, no? Oo. Ano ba yung na matradisyon na yun, talagang. Pero siguro po yan, sabi ko nga, pa konti-konti, mapapalitan natin yan, gawin nating positive, no? Yung imbis na araw ni Dracula, sabi nga, gawin nating araw ng mga santo. Yes. Ayan. And of course, wag po natin kalimutang mag-pray habang nasa sementeryo tayo. Of course, hindi lang po banding-banding yan ng mga kamag-anak, ng pamilya. Napakaganda pong banding together with our loved ones na nauna na sa atin. Pero napakaganda rin po kung habang nandun tayo, pagpipray natin sila, no? Yung simpleng prayer for the souls in purgatory. Yan. And then, tuloy-tuloy na rin ang, yung konting party. Tsaka banding ng pamilya. Yan. Sige, paalam ka na, Brother Fer. Magandang gabi po sa inyo lahat at salamat sa inyong pakikinig sa pagsama sa amin sa isang oras na ating pagninilay sa mga salita ng Diyos. Ito po ang inyong kapatid, si Brother Fer from the University of the Assumption. Okay, ito po Sister Zon, sana po may natutunan tayo sa gospel ngayon. Napakaganda yung unang part, medyo mukhang strict ang Panginoon, pero dun sa pangalawang part, naging soft siya, no po? Pinakita talaga ang pagmamahal na niya sa Jerusalem, na kung saan doon siya naghirap, pagmamahal niya sa mga tao doon, na kinumpara niya sa isang mother hen, sa paglukob ng isang mother hen. Sana po wag nating kalimutan i-reflect yon bago tayo matulog, no? Ang pagmamahal ng Diyos sa atin, binigay niya ang buhay niya. Kaya ito po Sister Zon, nagpapaalam na po sa programang Barkadahan kay Kristo. Bukas po si Father Pep, ako naman ang wala bukas dahil nasa Apu ako. Si Father Pep po ang nandito na bukas. Bye-bye po. Thank you very much. Good night and God bless. Ingat po kayo palagi. At sa kanyang kapangyarihan, nabatid mo ba